Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga minamahal na senior citizens. Ako po ang inyong lingkod, at muli, welcome po kayo sa ating talakayan ngayon. Sa nakaraang pagkakataon, napag-usapan natin ang mga pagkaing maaring makatulong laban sa pamamaga at pananakit. Ngunit, tulad ng dalawang mukha ng isang bariya, mayroon din pong mga pagkain na, kung ating mapapabayaan o masosobrahan, ay maaring magpalala pa ng ating mga nararamdamang sakit. Habang tayo ay nakakaedad, hindi may iwasan ang iba't ibang pananakit sa katawan, kirot sa kasukasuan, pananakit ng likod, rayuma, at kung ano-ano pa. At bagamat marami tayong natural na paraan para maibsan ito, mahalaga rin pong malaman kung ano ang mga dapat nating bantayan sa ating hapagkainan. Ang ating kinakain ay may malaking epekto sa kung paano tumutugon ang ating katawan sa sakit at pamamaga. Sa episode na ito, ating tatalakayin ang ilang uri ng pagkain na, ayon sa mga pag-aaral at payo ng mga eksperto, ay maaring magambag o magpalala ng pamamaga at pananakit sa katawan. Hindi po ibig sabihin nito ay tuluyan na nating alisin ang lahat ng ito sa ating dieta, kundi ang matutunang magkaroon ng moderasyon at mas matalinong pagpili. Kaya ihanda na po ang inyong mga tenga o kung kayo'y nagbabasa, ang inyong mga mata at samahan niyo kami sa pagtuklas kung paano natin mas mapapangalagaan ang ating kalusugan sa pamamagitan ng tamang pag-iwas at pagmomoderate sa ilang pagkain. Unang grupo ng pagkain, mga pagkaing matataas sa asukal, high sugar foods. Naku, sino po ba sa atin ang hindi mahilig sa matamis? Mula sa cup na may asukal sa umaga, sa mga minatamis na prutas, sa paborito nating leche flan, hanggang sa mga soft drinks na pampalamig. Ang asukal, sa tamang dami, ay nagbibigay ng enerhiya. Ngunit, ang labis na pagkonsumo nito, lalo na ng mga refined sugars o mga naprosesong asukal, ay isa sa mga pangunahing salarin sa pagpapalala ng pamamaga sa ating katawan. Bakit ito nakakasama? Kapag tayo ay kumakain na maraming asukal, tumataas ang antas na tinatawag na cytokines sa ating dugo. Ang cytokines ay mga protina na nagbibigay senyales sa ating katawan na magkaroon ng pamamaga. Isipin niyo po, parang binubuhusan natin ng gasolina ang maliit na apoy, lalo itong lalaki. Ang labis na asukal ay nagdudulot din ng pagtaas ng insulin, na kung madalas mangyari ay maaring mawisa insulin resistance, isa pang kondisyon na may kinalaman sa pamamaga. Bukod dito, ang sobrang asukal ay nakikiugnay sa protina at taba sa ating katawan sa prosesong tinatawag na glycation, na lumilikha ng mga mapaminsalang kumpuesto na tinatawag na Advanced Glycation End Products, AGEs. Ang mga AGEs na ito ay direktang nagpo-promote ng oxidative stress at pamamaga, na siyang nagpapalala sa sakit tulad ng arthritis. Ang pagdami ng AGEs ay naiugnay din sa mas mabilis na pagtanda ng ating mga selula. Ano ang mga halimbawa nito? Mga matatamis na inumin, soft drinks, iced tea na commercial, fruit juices na may dagdag na asukal, energy drinks. Mga dessert at kakanin, cake, cookies, pastries, ice cream, leche flan, bibingka, puto bonbong, kung masyadong matamis ang pagkakagawa o maraming asukal na ibinubudbod. Mga candy at chocolate, lalo na ang milk chocolate. Mga breakfast cereal na matatamis. Peti na rin ang mga hidden sugars sa mga processed foods tulad ng ketchup, salad dressings, at ilang dilatang pagkain. Ano ang maaari nating gawin? Moderasyon ang susi, hindi naman kailangang tuluyang alisin. Maaari pa rin tayong mag-enjoy na matamis paminsan-minsan, ngunit huwag araw-arawin o sa malalaking porisyon. Piliin ang natural. Kung naghahanap na matamis, mas may namang prutas dahil may kasama itong fiber, vitamina, at minerales. Ngunit, maging sa prutas, piliin ang hindi sobrang tamis at kumain na may control. Magbasa ng labels, ugaling tingnan ang nutrition facts sa mga produktong binibili. Hanapin ang sugars o added sugars. Bawasan unti-unti. Kung mahilig sa matamis na cup, subukang bawasan ang asukal ng panti-unti hanggang masanay ang panlasa. Uminom ng tubig. Sa halip na matatamis na inumin, tubig ang pinakamahusay na pamatiduhaw. Ang pagbabawas sa asukal ay hindi lamang makakatulong sa pananakit, kundi peti na rin sa pagkontrol ng timbang na mahalaga para hindi ma-stress ang mga kasukasuan, pag-iwas sa diabetes at pangkalahatang kalusugan ng puso. Ikalawang grupo ng pagkain, mga prinito at sobrang mamantikang pagkain, fried and high-fat foods. Sino po ba ang hindi natatakam sa crispy pata, lekon kawali, pritong manok o kahit simpleng pritong isda at French fries? Ang mga pagkain ito, bagamat masarap, ay kadalasang puno ng mga hindi magandang uri na taba, lalo na kung ito ay niluto sa paulit-ulit na ginamit na mantika o kaya ay gumagamit ng mga trans fats. Bakit ito nakakasama?
Ang mga pagkaing mataas sa saturated fats, galing sa hayop at ilang tropical oils tulad ng palm oil kapag sobra, at trans fats, karaniwan sa mga processed at commercially fried foods, ay kilalang nagpapataas ng pamamaga sa katawan. Ang trans fats, lalo na, ay walang anumang benepisyong pangkalusugan at dapat iwasan hanggat maaari. Ang mga ito ay nagpapataas ng bad cholesterol, LDL, at nagpapababa ng good cholesterol, AL, na hindi maganda para sa puso at mga ugot. Ang proseso ng pagpiprito, lalo na sa mataas na temperatura, ay maaari ring lumikha ng mga edges, tulad ng nabanggit natin sa asukol. Ang mga pagkaing ito ay mataas din sa omega-6 fatty acids. Bagamat kailangan natin ng omega-6, ang sobrang dami nito kumpara sa omega-3 fatty acids, na anti-inflammatory, ay maaring magresulta sa mas maraming pamamaga. Ang ideal na ratio ay dapat balance, ngunit ang typical na modernong dieta ay masyadong mataas sa omega-6. Ano ang mga halimbawa nito? Lahat ng uri ng deep-fried na pagkain, French fries, fried chicken, tempura, chicharon. Mga pagkaing niluto sa maraming mantika, lechon kawali, crispy pata, bagnet. Mga processed snacks, potato chips, corn chips. Mga baked goods na gumagamit ng shortening o margarine na mataas sa trans fats. Ilang tinapay, pastries, cookies. Mga fast food items. Ano ang maaari nating gawin? Limitahan ang pagpiprito. Subukang gumamit ng ibang paraan ng pagluluto tulad ng pag-ihaw, grill, pagpapakulo, boil, pagpapasingaw, steam, o pagbibaked. Pumili na mas sehat na mantika. Kung magpiprito man, gumamit ng mantika na mas mataas sa monounsaturated fats tulad ng olive oil, para sa light freeing o canola oil, at gamitin ito ng isang beses lamang. Iwasan ang paulit-ulit na paggamit ng mantika. Tanggalin ang taba sa mga karne, alisin ang mga nakikitang taba bago lutuin. Dagdag omega-3. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa omega-3 tulad na matatabang isda, salmon, tuna, sardinas, mackerel, flax seeds, at chia seeds para mabalance ang omega-6. Huwag sobrahan. Kung kakain man ng prito, gawin itong paminsan-minsan at sa maliit na porsyon lamang. Ang pag-iwas sa sobrang mamantikang pagkain ay hindi lang para sa kasukasuan, kundi para na rin sa kalusugan ng ating puso at para maiwasan ang pagtaas ng timbang. Ikatlong grupo na pagkain, mga processed meat at sobrang pulang karne, processed meats and excessive red meat. Ang mga processed meat tulad ng hotdog, longganisa, bacon, at tocino ay madalas nating almusal o baon. Ang pulang karne naman, tulad ng baka at baboy, ay paboritong sangkap sa maraming ulam. Bagamat nagbibigay ito ng protina, ang labis na pagkonsumo nito ay mayroon ding hindi magandang epekto. Bakit ito nakakasama? Ang mga processed meat ay kadalasang mataas sa sodium, preservatives, tulad ng nitrates at nitrites, at saturated fats. Ang mga sangkap na ito ay naiugnay sa mas mataas na antas ng pamamaga. Ang nitrates ay maaring ma-convert sa nitrosamines sa ating katawan, na mga chemical na posibleng carcinogenic, nakaka-cancer, at pro-inflammatory. Ang pulang karne naman, lalo na ang matatabang hiwa, ay mataas din sa saturated fat. Bukod dito, ang pulang karne ay naglalaman ng isang uri ng iron, hemi-iron, na, bagamat mahalaga, ay maaring mag-promote ng oxidative stress kung sobra-sobra. Mayroon ding isang molekula sa pulang karne na tinatawag na New5-GC, na hindi natural na nagagawa ng katawan ng tao. Kapag nakonsumo natin ito, ang ating immune system ay maaring gumawa ng antibodies laban dito, na maaring magresulta sa talamak na pamamaga. Para naman sa mga may gout, ang pulang karne at lalo na ang organ meats ay mataas sa purines, na nagpapataas ng uric acid at maaring mag-trigger ng gout attacks. Ano ang mga halimbawa nito? Processed meats, hotdogs, sausages, bacon, ham, salami, corned beef, dilata, meatloaf, tocino, ilang uri ng longganisa. Pulang karne, baka, baboy, tupa, kambing. Lalo na ang mga matatabang hiwa tulad ng liempo, bone steak. Organ meats, atay, balumbalunan, isaw, mataas sa purines. Ano ang maaari nating gawin? Bawasan ang dami at dalas. Kung deti ay araw-araw ang processed meat, subukang gawin itong minsan o 2 beses na lang sa isang linggo, o para sa espesyal na okasyon lamang. Sa pulang karne, limitahan ang pagkain sa ilang beses sa isang linggo at pumili ng mas maliliit na porsyon. Pumili ng lean cuts. Kung kakain ng pulang karne, piliin ang mga hiwa na mas kaunti ang taba, halimbawa, sirloin o tenderloin sa baka, lomo sa baboy. Mas maraming isda at manok. Kalitan ang ibang araw ng pagkain ng pulang karne ng isda, lalo na ang matatabang isda na may omega-3
o manok, walang balot. Subukan ang plant-based proteins. Ang mga tukwa, beans, lentils, at mushrooms ay magandang alternatibong pagkukunan ng protina. Mag-ingat sa paraan ng pagluto. Ang sobrang pag-ihaw o pagprito ng karne sa mataas na temperatura ay maaring lumikha na heterocyclic amines, HCAS, at polycyclic aromatic hydrocarbons, AS, na mga carcinogenic at pro-inflammatory compounds. Kung mag-ihaw, iwasang masunog ang karne. Ang matalinong pagpili at moderasyon sa pagkain na processed at pulang karne ay makakatulong hindi lamang sa pagbawas ng pananakit kundi pati na rin sa pag-iwas sa sakit sa puso at ilang uri ng kanser. Ika-4 na grupo ng pagkain, mga pagkain mataas sa asin, high-sodium foods. Ang asin, o sodium chloride, ay mahalaga sa ating katawan para sa tamang fluid balance at nerve function. Ngunit, tulad ng maraming bagay, ang sobra nito ay masama. Tayong mga Pilipino ay medyo mahilig sa maalat na pagkain, mula sa petis at toyo, bagong, hanggang sa mga instant noodles at chichirya. Bakit ito nakakasama? Ang sobrang sodium ay nagdudulot ng pag-retain ng tubig sa katawan. Kung mayroon na kayong pamamaga sa kasukasuan, arthritis, ang sobrang fluid na ito ay maaring magpalala ng pamamaga at paninigas ng mga apektadong parte. Bagamat ang direktang link ng sodium sa pamamaga ay patuloy pang pinag-aaralan, may mga ebidensya na ang high-salt diet ay maaring mag-activate ng ilang immune cells na nagpo-promote ng inflammation. Bukod pa rito, ang sobrang asin ay kilalang nagpapataas ng presyon ng dugo, hypertension, na isang risk factor para sa sakit sa puso at stroke. Kung mayroon kayong maintenance na gamot para sa alta presyon, ang sobrang pagkain na maalat ay maaring makasira sa epekto ng inyong gamot. Ano ang mga halimbawa nito? Mga processed foods, canned goods, sardinas, corned beef, luncheon meat, instant noodles, mga supas na nakapak. Mga chichirya, potato chips, corn chips, crackers. Mga sausawan, toyo, petis, bagong, ketchup na mataas din sa asukol. Mga fast food. Mga cured o smoked meats and fish. Daing, tuyo, tinapa, bagamat masarap, dapat i-moderate. Ano ang maaari nating gawin? Bawasan ang pagdagdag ng asin sa pagluluto. Subukang gumamit ng ibang pampalasa tulad ng bawang, sibuyas, luya, paminta, suka, kalamansi, o mga herbs. Limitahan ang paggamit ng sausawan. Kung gagamit man, kaunti lamang. Huwag nang magdagdag ng asin kung ang ulam ay gumamit na maalat na sangkap. Magbasa ng labels. Tingnan ang sodium content sa nutrition facts. Pumili ng mga produktong low sodium o no salt added kung maaari. Iwasan o bawasan ang processed foods. Ang mga ito ang kadalasang may pinakamataas na hidden sodium. Banlawan ang dilata. Kung gagamit ng dilatang beans o gulay, banlawan muna ito sa tubig para mabawasan ang sodium content. Ang pagkontrol sa ating sodium intake ay mahalaga para sa ating blood pressure, kalusugan ng boto, at maaring makatulong din sa pag-manage ng pananakit na dulot ng pamamaga. Ika-5 grupo, alcohol, alcoholic beverages. Ang paminsan-minsang pag-inom ng alak, lalo na ang red wine, ay sinasabing may ilang benepisyo sa puso. Ngunit, para sa mga madalas makaranas ng pananakit, lalo na ang may arthritis o gout, ang alak ay maaring hindi kaibigan. Bakit ito nakakasama? Ang alcohol ay maaring mag-trigger ng pamamaga sa katawan. Maaari nitong dagdagan ang C-reactive protein, CRE, isang marker ng inflammation. Para sa mga may gout, ang alak, lalo na ang beer at spirits, ay mataas sa purines at pinapataas din ang produksyon ng uric acid ng katawan, habang pinapabagal naman ang paglabas nito. Ito ay siguradong magti-trigger na masakit na gout attack. Ang alak ay maaari ring makipag-interact sa mga gamot na iniinom ninyo para sa pananakit, tulad ng SIDS, o iba pang kondisyon, na maaring magdulot ng side effects o bawasan ang bisa ng gamot. Nakaka-dehydrate din ang alak na maaring magpalala ng sakit sa kasukasuan. Ano ang mga halimbawa nito? Beer, wine, red at white, spirits, gin, vodka, rum, whiskey, brandy, liqueurs. Ano ang maaari nating gawin? Moderasyon o pag-iwas. Ang pinakamainam ay iwasan na lang, lalo na kung kayo ay may gout, rheumatoid arthritis, o uminom na maraming gamot. Kung inom men, para sa mga kababaihan, hindi hihigit sa isang standard drink bawat araw, at para sa kalalakihan, hindi hihigit sa 2 standard drink. Ngunit, mas mabuting kumonsulta sa doktor kung ito ay ligtas para sa inyo. Huwag isabay sa gamot. Huwag na huwag inom ng alak kung kayo ay kakainom lang ng pain relievers o iba pang gamot na maaring maapektuhan ng alcohol. Mag-hydrate. Kung uminom man, siguraduhing uminom din na maraming tubig.
Ang pagiging maingat sa pag-inom ng alak ay mahalaga para maiwasan ang paglala ng inyong mga nararamdamang sakit at para sa inyong pangkalahatang kalusugan. Ika-6 na grupo, ilang uri ng dairy products para sa ilang individual. Ang dairy products tulad ng gatas, keso, at yogurt ay mahusay na source ng calcium at vitamin E na mahalaga para sa buto. Ngunit, para sa ilang tao, ang dairy ay maaring maging sanhi ng pamamaga. Bakit ito maaring makasama sa ilan? Ang dairy ay naglalaman ng isang uri ng protina na tinatawag na casein. Sa ilang individual, ang casein ay maaring makairita sa tissues sa paligid ng kasukasuan at mag-trigger ng pamamaga. Marami ring matatanda ang nakakaroon ng lactose intolerance, kung saan nahihirapan silang i-digest ang lactose, sugar sa gatas, na nagdudulot ng bloating, gas, at diarrhea, mga sintomas na maaring magpalala ng pangkalahatang discomfort. Ano ang mga halimbawa nito? Gatas, whole milk, low-fat milk. Keso, cheddar, cream cheese, at tupu. Yogurt, bagamat ang yogurt na may live-active cultures ay maaring maging beneficial sa gut health ng iba. Iskream, ano ang maaari nating gawin? Obserbahan ang sarili, ito ay hindi applicable sa lahat. Kung napapansin ninyo na lumalala ang inyong pananakit o discomfort pagkatapos kumain ng dairy, subukang iwasan ito pansamantala, halimbawa, 2 bawas 3 linggo. At tingnan kung may pagbabago. Kumonsulta sa doktor o nutritionist bago gumawa ng malaking pagbabago sa dieta, lalo na kung alisin ang isang buong food group, mahalagang kumonsulta muna. Subukan ang alternatibo, may mga lactose-free milk na available. Meron ding mga plant-based milks tulad ng almond milk, soy milk o oat milk. Ngunit, siguraduhing fortified ang mga ito ng calcium at vitamin E. Yogurt with probiotics, para sa iba, ang yogurt na may live and active cultures ay maaring makatulong pa nga sa gut health na may koneksyon din sa inflammation. Piliin ang plain yogurt at iwasan ang matatamis. Mahalagang tandaan na ang reaksyon sa dairy ay individual. Kung hindi naman kayo apektado, ang low-fat dairy products ay maaring maging bahagi pa rin ng isang balanseng dieta. Ika-7 grupo, mga pagkaing may artificial trans fats. Bagamat nabanggit na natin ito sa ilalim ng pritong pagkain, mahalagang bigyan ito ng sariling pansin dahil sa laki na pinsala nito. Ang artificial trans fats o partially hydrogenated oils ay nililikha sa pamamagitan ng pagdaragdag ng hydrogen sa liquid vegetable oils para maging solid at para mas tumagal ang shelf life ng produkto. Bakit ito sobrang sama? Ang trans fats ay walang duda na pro-inflammatory. Itinataas nito ang LDL bad cholesterol, ibinababa ang AL good cholesterol, at pinapataas ang panganib ng sakit sa puso, stroke, at type 2 diabetes. Direktang naiugnay din ito sa systemic inflammation na maaring magpalala ng anumang kondisyon ng pananakit. Maraming bansa na ang nagban o naghigpit sa paggamit nito. Saan ito madalas matagpuan? Margarine, lalo na ang stick margarine. Shortening. Commercially baked goods, cookies, crackers, cakes, pea crusts. Packaged snacks. Fried fast foods, kung saan ginagamit ang partially hydrogenated oils. Non-dairy coffee creamers. Ano ang maaari nating gawin? Basahin ang ingredients list. Hanapin ang salitang partially hydrogenated oil. Kahit na nakasulat sa nutrition facts na 0 gram trans fat, kung nasa ingredients list ang partially hydrogenated oil, maaring may maliit na amount pa rin ito. Pinapayagan ng regulasyon kung less than 0.5 gram per serving. Iwasan ang mga produktong ito. Hanggat maaari, piliin ang mga alternatibong walang trans fats. Pumili na natural fats, mas mainam ang olive oil, avocado oil, o kahit butter sa moderasyon, kaysa sa mga produktong may trans fats. Ang pag-iwas sa artificial trans fats ay isa sa pinakamahalagang hakbang para sa pangkalahatang kalusugan at pagkontrol sa pamamaga. Ika-8 grupo, mga refined carbohydrates. Ang refined carbohydrates ay mga grains o butil na tinanggalan na ng halos lahat ng fiber, vitamina, at mineral sa proseso ng pagre-refine. Bakit ito nakakasama? Ang mga refined carbohydrates tulad ng puting tinapay, puting kanin, kung sobra-sobra, at mga produktong gawa sa puting harina ay mabilis na natutunaw at nagiging asukal sa ating dugo. Ito ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar at insulin, na, tulad na napag-usapan natin sa asukal, ay maaring mag-promote ng pamamaga. Ang mga ito ay may mataas na glycemic index, GI. Ang diet na mataas sa high-GI foods ay nayugnay sa mas mataas na panganib ng obesity, type 2 diabetes, sakit sa puso, at peti na rin sa paglala ng inflammatory conditions tulad ng rheumatoid arthritis.
Ano ang mga halimbawa nito? Puting tinapay, white bread, pandesal na gawa sa purong white flour. Puting kanin, white rice, lalo na kung ito ang bumubuo sa malaking bahagi ng inyong pleto. White pasta, breakfast cereals na hindi full grain. Pastries, cakes, at cookies na gawa sa white flour. Maraming uri ng crackers. Ano ang maaari nating gawin? Pumili ng full grains. Sa halip na puting tinapay, piliin ang whole wheat bread. Sa halip na puting kanin, subukan ang brown rice, red rice, o quinoa, pero tandaan pa rin ang porisyon. Ang oatmeal, rolled oats o steel-cut oats, ay magandang full grain option. Kontrolin ang porisyon ng kanin. Kung puting kanin ang kakainin, limitahan ang dami. Samahan ito ng maraming gulay at sapat na protina para mapabagal ang absorption ng asukal. Magbasa ng labels. Hanapin ang salitang whole grain o whole wheat bilang unang sangkap. Dagdagan ang fiber intake. Ang pagkain na mas maraming prutas, gulay, at legumes ay makakatulong din para makakuha ng sapat na fiber. Ang paglipat mula sa refined carbohydrates patungo sa whole grains ay makakatulong sa mas stabileng blood sugar levels, mas mahusay na digestion, at posibleng pagbawas sa pamamaga. Pangkalahatang paalala at konklusyon. Mahalaga pong tandaan na ang katawan ng bawat isa sa atin ay magkakaiba. Ang pagkain na maaring magpalala ng pananakit sa isang tao ay maaring hindi naman magdulot ng parehong epekto sa iba. Ang listahang ito ay gabay lamang batay sa pangkalahatang ebidensya at mga rekomendasyon. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang maging mapagmatyag sa sarili ninyong katawan. Subukang mag-food diary kung kinakailangan, kung saan isusulat ninyo ang inyong mga kinakain at ang inyong nararamdaman. Sa ganitong paraan, maaari ninyong matukoy kung may partikular na pagkain na tila nagpapalala ng inyong mga sintomas. Huwag pong matakot kumonsulta sa inyong doktor o sa isang registered nutritionist dietitian. Sila po ang makakapagbigay ng pinakaangkop na payo para sa inyong partikular na kondisyon, lalo na kung kayo ay may mga existing health issues o umiinom ng mga maintenance na gamot. Hindi po layunin na talakayang ito na takutin kayo o ipagbawal ang lahat na masasarap na pagkain. Ang layunin po natin ay magkaroon ng kaalaman para makagawa tayo ng mas matalinong pagpili. Ang pagpili para sa mas maginhawang pakiramdam at mas malusog na pamumuhay. Ang moderasyon po ang laging susi. Ang paminsan-minsang pagkain ng paborito ninyong bawal na pagkain ay malamang na hindi magdudulot ng malaking pinsala. Besta't ang pang-araw-araw ninyong dieta ay nakasentro sa mga masusustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay, whole grains, lean proteins, at healthy fats. Sana po ay may napulot kayong kaalaman sa ating talakayan ngayon. Tandaan po natin, ang pagkain ay maaring maging ating gamot o ating lason. Depende sa ating pagpili. Hangad ko po ang inyong mabuting kalusugan at ginhawa sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig o pagbabasa. Hanggang sa muli.